kami nga madanon iti signal tayo, iti radio, iti 98.7 FM. Istamatan iti nagsinumbangir nga Facebook Live, kaya't happy morning Sunday. Inya tayo aming papagayam, partner. Okay, good morning. Ito na naman po, ang inyong El Maestro. Maestro niya sa Impapawid. Sasamahan kayo from 10 o'clock to 11. Dito lang sa programa nating Boses ni Ading Joe with El Maestro Speaks and Jaden S. Alright, so marami tayong mapag-uusapan ngayong araw na ito. At bago yan, good morning muna sa mga nakikinig dyan sa public market. Marami tayong mga listeners dyan, Ading Joe. Yeah. Sakpay na lang ito, partner, kahit kuman kadlaawan ni Doktora May Gabino Biswan. Oh, yeah. Iti panagbalin na nga kas pudpudno nga dentist. Yan, pudpudno. Okay, peki kaya binamdam. Ayan, pumasa siya. Yan, pumasa. Pumasa, ayan. At congratulations on becoming a dentist, May. Yeah. You work hard to make your dream. Can you keep moving forward and be an inspiration to everyone? Kanayon nun nga masikap tingipon dato'y partner. Yan, keep working hard. Yung mga dentist natin na mga yan ang mga, silang mga dahilan kung bakit, kung bakit yung mga kababayan natin, meron silang confidence to smile. Pagbatak na isang mo. Ayan. Masimpapay no nagdawigi. Baka dati clinic na ni Madam May. Yes, meron daw pinaprocess, kaya lang urayon tayo nga masukatan sa nagan na, iti nagan na daw. Aha, okay. At anyway, yawis na. Congratulations, Dr. May. Okay, kaya siyempre kadagiti aminan nga board passers na dumaduma nga kurso. Tama, congratulations. Congratulations ka na kayo amin. Iyan. Nung past 2 weeks yata, yung meron ding oath-taking, yung mga pumasa sa pagiging teacher, no? Diyan sa may Easter College. And congratulations pa rin sa inyo. Late nating nasabi, pero still, congratulations. Welcome to the field or to the world of teaching. Yan. And may kadwa. Parintis rita iti ubing. Yeah, tama. Elementary, high school, and kolehiyo. Ubing kayo nagta. May bagang nalakay kayo. Yeah. Kailangan nyo ng guidance. Right? No awan iti teachers, paano nga maragpat na gitar arap-aapyo? Yan. Kaya medyo numaminsan ngayon at medyo nakakasakit ng nakum ngayon. Ako nandi ka. Dahil maminsan, lalo na, mayroon akong isa. Ito yung hindi ko makakalimutan eh. Yung isang case na dinulog sa Rafi Tulfo in action. Noon, ang title sa YouTube, Pasaway na Teacher. Pasaway na Teacher, nireklamo. Kunada. Yung sinasabing pasaway yung teacher. And then, the details of the case is, dinisiplina lang naman yung bata. Anyway, medyo sinasabi ko lang is, let's just give respect sa ating teachers because you cannot write the word pasaway kung hindi ka tinuruan ng teacher mo dati. Right? So, at the same time, misunderstandings like those ay hindi na re-resolve kung dinadaan natin sa social media. Mga hindi pagkakaunawaan sa eskwelahan ay nararapat lamang mapag-usapan sa loob ng eskwelahan. Kung may kasalanan ng teacher at dapat maparusahan, di maparusahan. Okay? Kung wala naman at yan ay hindi lang pagkakaintindihan, ay di pag-usapan nyo. Yung dinadaan natin sa social media post, wala hong ma-resolve dyan. Yan. I think may reaction kami dyan noon nung nag-viral. Minsan kat kaasimot piman at dapat sa case nga to the extent nga paribo iti license. License, nga parang hindi na makataw. Yan. Yung tinatawag natin na yung tinatawag natin na cancel culture, ano? Yung may nagawang mali ang isang tao,
ika-cancel daw natin, and then lahat na lang ng ano yung tawag natin sa mga ng mga babad sa computer. Imbis nga addict ko na dangay niya, netizen. Hindi, joke. Hindi naman addict mga kaibigan, netizen. Sabi ng mga netizens daw, i-cancel, tanggalan ng trabaho. Makakonekta to sa nangyari this week lang, ating Joe, doon sa SM. Kung saan merong isang, hindi ko alam kung nakita natin yung video. Lahat na tayo nakita na natin yung video ng isang batang babae daw, pero apparently hindi na pala minor yan. Base sa ating nabasa, siya na ay edad 22. 22 anyos na siya. Legal age. Nasa legal age na. Though sabi naman ng isang chief of police yata nung lugar na yon, 18, still legal age, na nakaaway ng guard. Yung nakitang ibang part ng video is yung doon na sa part na hinila na nung guard yung tampagita. And then yun na, nag-away na sila. Pero before that, may mas mahabang video kung saan pinakikiusapan yata siya ng guard na huwag sila doon magtinda. At that point, ganito ang doon ito lang yung sa tingin ko doon yung guard na yun, ginagawa lang niyan yung trabaho niya. Nung sinasabi niya na huwag ka dito magtinda. Kasi kung hindi gagawin ng guard yan, for sure yung pamunuan ng SM, pagagalitan sila. Anong silbi mong guard? Sasabihin sa kanya. Okay, ngayon, saan nagkamali yung guard? Nung hinablot niya yung sampagita. Doon siya nagkamali. Okay? Dapat sana hindi niya, yun sinasabi nating maximum tolerance. May kasalanan din yung babae. So, sabi na lang natin na dala ng pangangailangan, ginagawa nila kung ano yung bawal. Okay? Kasi nga, parang bawal na magtinda doon sa area na yun. Okay? At syempre, may pagkukulang din siya. Ngayon, ang kinalabasan ng lahat ng mga netizen, parang calling for the job of the security guard. Gustong matanggal. And hindi ko alam, wala na yata, natanggal na yata yung security guard. I don't know the process, pero hindi basta-basta. Ang alam ko, hindi ura-uradang tatanggalin ng isang tao sa kanyang trabaho Kasi may process yan Dati investigation na. Dati, syempre, reklamo mo dahil tayo NLRC niya. Ngayon, ang point natin dito is, wag sana tayong let's not bring cancel culture. Wag nating dalhin dito sa ating bansa yung cancel culture. Adangay jay danggadanggan tayo nga drama iding ako na nga natural laang ti panagbidot. Yeah. People makes mistake, mga kaibigan, po. At sa oras na yon, makikita natin na mga hapon na. Yung bata, syempre, pagod na. Yung guard din, pagod na. Ibig sabihin, talagang from time to time ay madadala tayo ng emosyon natin. Okay? So, ganun yung nangyari, na nagkaroon ng altercation dahil nga pagod na silang dalawa. Though yung sinasabi natin, dapat meron pa ring maximum tolerance doon sa part ng guard. Right? So, magbibigyan siguro ng reprimand, mga ganun, na mangyayari. Ang maano ko rin dito is, biglang turncoat yung SM sabi na natin kung hindi kaya ginawa ng guard yun at hinayaan na lang niya na magtinda yung batang babae doon sa area ng SM, anong mangyayari sa guard? Siyempre, sigurado ko pagagalitan din ng SM yan. SM ba yung pamunan ng SM? Anyway, allegedly, pagagalitan din yan na bakit hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Ganun, di ba? So, maraming mga ang point natin dito is let's just try, let's just learn to give people second chance. Hindi yung basta ura-urada lang na tanggalin na natin sa trabaho yan. Kasi napakalaking kasalanan yung ginawa niya. Parang bawal na bang magkamali ang mga tao ngayon? So, yun lang. Wag nating dalhin dito yung cancel culture na kultura na nanggaling sa Estados Unidos dahil din sa social media. Wag nating dalhin dito yan. Okay? Tayo ang magpaumpisa. Dapat sana tayong magpaumpisa ng yung yung parang pagbibigay ng chances sa mga tao
kapag nagkamali sila. Let's point out the mistake, kastiguhin natin yung pagkakamali, pero wag nating kunin yung pinagkukunan din ng pagkain. Okay? So yun lang point natin dyan. Okay? Siyempre, yung nasira na yun na sa pagitan ng bata, di dapat bayaran nilang yung mga ganung bagay ba? Pero let's give them a chance. Kasi tao lang tayo. At from time to time, magkakamali rin tayo. Ayun. Yun yung natin dyan. Ang daming keyboard warrior yan. na nakisaw-saw. Na yun nga, yung sinasabi natin na parang yung minsan mga nagko-comment parang walang nagawang pagkakamali. Oo. Ayan. Perfect. Diba? Oo. So let's be parang sabihin natin tayo naman na sana yung maging na bigyan natin ng pagkakataon yung mga tao. Siyempre pag medyo natin kastiguhin yung sinasabi ko natin, kastiguhin natin pagkakamali. Okay? Pagsabihan, pero bigyan ng pagkakataon yung mga tao para itama ang kanilang pagkakamali. Ganun lang yan. Ano my partner? Iti pagkadoktora ni May. Kaya't adamot kita. Iti nayon ng doktora. Adag iti agbirbirok iti dental clinic. Ayan, saan yan? Ada dito'y Baguio. Iti dental clinic, ti Arranca Salati. Na masarakan dita ground floor, Shoppers Lane Building, General Luna Road, Kagitingan, Baguio City. Dita katiman manihar, wino iti masarakan tayo dita nga doctors, kaya't ada dita ni Doktora Carissa May Ameline Arranca, Good morning. Doktora Cecil L. Salatic, General Dentistry and Orthodontics. Iti office hours na gito'y. Kaya't agrugi iti Monday ang gana iti Sunday, 8 a.m. Kaya't ang gana 5 p.m. iti Rabi. Nadumi. Wow. Makontak na iti 0917-4430239 and 0968-3577-585. Arranca Salati Dental Clinic. Monday to Sunday, open sila. Yan. Yan. Okay. Sa Baguio, ano ba yung marang activity natin ng February? Pib-ibig. Pib-ibig. Ayan. Maraming umaakyat, meron pang mga karaya tayo, partner. Ayan. So, February, marami tayong activity sa Baguio. Of course, yung Pib-ibig. Valentine's Day, maraming aakyat dyan. And traffic day. Ayan. Ayan, sigurado ako fully booked na yung mga yung mga hotels. Ayan, kasi nga February Anyway, sa February naman is ang ating Panagbunga or Flower Festival ng Baguio City. Baka mo partner sa single room hotel napuno kami na. Napuno. Itibaak. Ayan, sa ating mga baak dyan. Kumusta ang February ninyo? Comment lang kayo. Ano bang pinagkakaabalahan ng mga baak kapag February? Sa banana partner, iti-text line tayo para kadagiti listeners. 0907-248-6386. Speedy, baby. 0907-248-6386. Okay, mayroon pa isang text line dito. 0946 45 838. Alright, so, ayan. Text nyo daw nanya ti araramilan ti baak no February. Manalamin. Shout out you day kurso na dayo. Baka mangagda. Ayan. May pag-asa pa. Okay. Habang may buhay. Ayan. Thank you so much sa viewers natin na 8,000. 8,000. Sa Wasing Entertainment Production Live page. Okay, maririnig din tayo sa Z Radio 98.7 of course and sa ating FB Live ng Z Radio and of course sa ating FB Live dito sa Elmeister Speaks, yung page ng ating podcast. Yan. Napag-uusapan natin February ang ating Baguio Flower Festival. Panagbunga. Hindi lang natin nakuha yung mga list ng mga schedules ng activities natin, pero asahan na natin mga kaibigan, nasasabi na namin ito ng advance, na talagang ito ay ang February ang sasabihin na nating talagang madugo. Araw ng madudugong puso ko na naman. Madugo dito sa ating lugar ng Baguio at La Trinidad. Bakit po? Okay? Dahil ngayon nga
Panagbunga. Expect yung influx na naman ng mga turista dito sa atin. At nagkataon po na dyan sa last week ng ating buwan ng Pebrero, from February 23 hanggang 28, mga kaibigan, yan po ang Cordillera Administrative Regions Athletic Meet o yung Karaa na sinasabi natin, ano? At yan po ay gaganapin dito sa probinsya ng Benguet, particularly dyan po sa La Trinidad. At of course, alam naman natin na pag pumupunta yung mga turista dito sa Baguio for Baguio Flower Festival, napupunta rin sila sa La Trinidad. And yung mga athletes din natin na pupunta ng Benguet, syempre mamamasyal din ng Baguio. So talagang siksikan po ang tao dyan. Bakit? Ang estimated na delegates para sa Karaa ay mahigit 5,000 po. Na delegates coming from the different province of the Cordillera para dito sa sports meet natin. So expect natin from the last week of February po talagang traffic data. Magbaon-baon tayo ng mahaba-haba. Pasensya. Ang bye-bye. Anyway, sanay naman na yata tayo yung mga kababayan natin dito sa Baguio. Alam na nila yung hangka nga taga Baguio, nuhan mo ti-shortcutan dito yung Baguio. Yan. So, ayun na. Expect, and of course, good luck sa ating mga athletes coming from the different province of the Cordilleras sa kanilang paglalaro dito sa coming I think namasyal kami dun sa Benguet Sports Complex kahapon nating Joe. Ay talagang busy na ang ating mga wrestlers ng Benguet. Shout out nga pala kay po Coach Joseph Bacane. Nag-iensayo. Nag-iensayo na sila. May mga nakita rin tayong mga kasama natin sa Wushu Sanshu. Preparing for the Karaa. Well, advance congratulations. Yan. Okay, it's take it sa ating mga athletes, that is another learning avenue. May sanga learning experience data. Ipanangabak tayo kut bonus lang data. Numaabak tayo, di ko nakidi, good lata. May natutunan tayo. Okay? May matututunan kayo sa experience. Sa panagbunga, partner, meron yung mga ibang hindi pa alam kung ano ang panagbunga. Ayan. Pag sabihin nila kasi ang panagbunga. Ayan. Well, the term ng panagbunga comes from akan kanaoy word meaning season of blooming. Ang festivals team ng panagbunga for 2025. Yeah. Get blossoms beyond boundaries. Blossoms beyond boundaries. Panagbunga na itakas kada parehas yung panagbunga. In the other kankanay panagbunga nga ginamit ng sa uket panagbunga. Yan. Ayan. Mga explanation yan Ano ba to? Ang panagsabong. Panagpokurad sabong yan. Ayan. Ayan. Bubuka ang bulaklak. Oo. Yeah. At ang saya-saya kung ano pa niya. Yan. According to nung nagkaroon kami ng podcast kay shoutout nga pala kay Attorney Mauricio Dumogan. At kung gusto niyo pakinggan, podcast number 113. Diyan lang sa ating Spotify. Ang kwentuhan natin with Apo Dumogan, yan ay parang it's the brainchild yata, parang ginawa ni parang concept ni Apo Damaso Banggawat. And of course yung yung word na panagbunga is a bibiro identity term. Tatan ko na pasensya kayo awanti amok nga ibaloy term usarok jay term ijay ayan ni which is panagbunga. Kunana. So, yan. So, yun yung mga it was copied na parang na benchmark nila na mayroong festival sa Pasadena, California. And then let's try to do it
together with the in partnership yata with the BCDA. Well, hindi ko maano yung details, pero kung gusto niyo mapakinggan yung kwento tungkol sa Panagbunga, nandyan lang ho yan sa ating podcast. Yeah. So anyway, happy Panagbunga. Kas lang ipalpalagip na. Hindi panag-apit nagyay taga Cordillera. Yan. Especially dito sa Baguio. Baguio, yan, tama. And the other term dito kat iti garpin. Bunga ka ako na dan. At padaanan tayo. Agugilay tayo in February 25. February 1, 2025. Yup. Tanga tawan. First day pa lang iti February kat grand opening day parade data. Whole month celebration natin yan, ano? Kan parang sa schedule nila yung Grand Straight Dance Parade and Grand Floral Float Parade. Kailan yan? February 22 yan. 23. Yan yung sinasabi natin, Aling Joe. Kasi darating ang mga athletes ng February 20. Of course, may mga advance party dyan eh. Mga February 20, ganun. Nandyan na yung mga iba dyan. Mag-street dance tayo dito sa Baguio ng February 22. Of course, may mga ibang athletes lang na nandyan sa La Trinidad, manunood yung mga yan, plus mga tourists. Isipin mo yan. And then February 23, magpaparade din sila sa La Trinidad for the opening of Karaa. So talagang siksikan. Yan, siksikan ang ating mga activity dito, mga kaibigan. Kaya yung mga, yung mga kababayan natin dito sa La Trinidad at Baguio, talagang expect po natin ang traffic. I-advance na natin ang planning natin for those days. So din nung natatang pakabuya nga makiparig nga artista. Aha, dito sa Session Road. Marami. Baka day trader, dati vloggers nga makiparig. Marami dito sa Session Road at saka yung mga artista na politician pa. Ayun. Marami dito. Anyway, it's up to you. Kakailian iti kayat yung pagbuyaan. Ayan. Dati training data parade mo gayam iti yan po yung opening. Iti Karaa. Makita tayo dito dagiti representatives iti probinsya tayo. Dagay anak tayo nga natuturod, napili nga makiayayam daytoy Karaa. Yan. So yan, as a support, panoorin natin ang ating mga puntahan natin, panoorin natin yung kanilang mga laro dito sa ating Karaa 2025. Yan, hopefully nga awan ti mangi down ti anak na niya. Paro say napalpalapas nga nag-viral iti Sokmet. Sumikat nga sa palimot nga pakaistoryaan. Nagbalin matan nga at dati makasarili kas kada anya dita. Ayan. And yun, yung mga yung mga nagpo-post din na biktima ang Division of Benguet diyan sa pagpo-post ng na yan. Hindi ko dinedefend ang Division of Benguet kasi doon ako nagtatrabaho, pero ito po yung totoo. Mga kaibigan. There was this post na bakit daw ganun yung uniform ng mga bata? Medyo kanong kaaya-aya, and then yung numbers nila is talagang ginuhitan lang ng chalk sa t-shirt. Ayan. Naging viral yun. Meron pang gumawa ng, hindi ko alam kung, I think, scam yata yun, nang gumawa ng parang fundraiser. Kumbaga gumagawa ng fundraiser na mamolekta ng donations para sa athletes daw ng Benguet. Which is, hindi ko alam, hopefully nakita ng ating mga ITs yun sa Division of Benguet, because I think that's a scam. Ang storya nun is, meron silang uniform, kanya lang, nung laro nila, of course, mainit yung venue, ay syempre aglingot na kita Kaya kat no aglingot kati tendency niyan, mabango ang iyong uniform. Ayan. Kung mabango na ang iyong uniform, isusuot mo pa ba ulit? So, dahil hindi pa nalaman yung uniform nila, kasi nga nagamit na nila on the first game, kaya gumawa sila ng remedyo. And yun yung nangyari. And then yun yung kinunan ng picture. Dun naman sa kumuha ng picture is hindi naman niya kinuha yung istorya. Yan. Yan yung pagkakaiba ng ating John ng ating sinasabi na responsible journalism. Okay?
responsible, sabihin na nga nating responsible community journalism. Para masali natin yung mga vloggers and yung mga photography enthusiasts natin sa social media niya. Dapat we should practice responsible community journalism. Marunong naman tayong magmarites. Bakit hindi na lang kunin yung tunay na nangyayari para iyon na lang ang imarites natin? Bago mo pinost sana yung pictures, apan kamot kumanak istorya. Apay nga nakastadya uniform da. Mga ganong bagay, ano? So, ayun lang. Darating na naman yung time na ito. At yun, sinasabi ko sa ating mga kaibigan na nakikinig. Okay, let's practice responsible community journalism. No, nag-post ka timay sa nga banag, dapat among jay site ti istorya. Tama. One site, dati nakita kita. Both side of the story. Tayta kat panggap iti adal. Yung post na. Direct isay may nga istorya. Nag-comment akpi man. Siyempre, awan ti panigan tayo dito eh. Kaputa may sala nga side, ti may bagbaga. At tinaybagak lang kita, taga po iti anong tawag nito, kaslangay nga daytoy may nga diadal kat nginmato kano. Iti pa nagsasauna, iti nakaturpusan. Kat kita, antayo nga usaran iti pagkadiadal tayo nga ibadat ti pada tayo nga tao. Kita kat usaran tayo, tapno tulungan tayo kitdik. Tapno agbalin mat isuna. Kan nga ano to, agbalin isuna mat. Nyakas kinyam. Then agbalin tayo. Kakaro kadag ijanay nakaturpos, agbalin tayo nga inspirasyon para kadag ito'y dangas marsarunong tatno itikas na ipapati damat kaysa sa madismayada. Stay humble, nga manana. Yan, dapat dita dagiti mangmangag nga oray kano, ingana, ijanay, unag tibalay kat maawagan iti anyaman nga titled na nga profession. Sila nga dati sabsabali ijay. Oray ijanay, unag tibalay. Oray unag tibalay. Aba. Your Honor. Oo. Sabalin sa. Nga dagita kat medyo maalilaw tayo. Iti titled nga gaman tayo nga hantayo gayam amo nga sumubsobra tayo. Yeah. Always remember, kanayon tayo nga lagi pun kakabsat. Jay kunada ngayon nga ako. Agpay sulit kasi lang nga universal rule dito ading Joe. Nga sometimes, all of the time, if you're not mindful nga unada, no, tayo nga agal-alwad, power corrupts. Absolute power corrupts. Absolutely. Kunada. No, baliktadon tayo dahil tata ijay kunada ngay nga ikabil tayo ti positive way ngay kat with more power comes more responsibility. So, yun. Napakaganda rin. Mayat na kakabsat dumdumnag nga agref-reflect tayo maminsan kadag ijay dararamidon tayo. Yan. And we listen to what people are saying about us. Then try to reflect no agpaiso data jay kunada nga continuous self-improvement. Panang improve tayo. Di pa nagbalin nga nasayaat nga tao ngay it's han nga natural no data han nga natural, it is a work. Kailangan nating i-work out yan. Okay? Yan yung parang struggle natin bilang isang tao everyday. Mayat mat dayta nga istorya man. Oray ijay balay dakot masapo nga ma-addressan iti honorable. Numamingsan partner antayo nga mapabasol. Siguro kinakurang iti panunod. Nga dapat nga kanayon nga laglagipon tayo nga agpapada tayo nga tao. Dalang iti pinagkaiba na yan. Dapat itrabaho din na subiet. Kasi masapulan mat. But tapno makaornong kamat iti respeto ti padang nga tao, ay umununa nga respeto misuna. Kuna dagay garot nga no di adal takot agbalinta nga inspirasyon. Agbalinta nga modelo, good model. Very good
Balin, very good model. Not all the times. Tao tayo lang. Magbalin nga talaga mo't nga damot ti downfall tayo bilang isang tao. But then, importante dito, no, nagkamali tayo, amo tayo nga isimpa, amo tayo nga yung improve. And of course, di nga kunada, you have more power, you have more responsibility. So, ayun, yung sabi mo na be a model. Be a model to the young up and coming youth na magiging pag-asa ng ating bayan. And likewise, matlang kadag iti tattao, nagyay mat pada, ang awan iti title na. Tayo nga post, ni engineer kastoy. Maala na iti tungtungan. Responsible community journalism. Yan ang sabi natin na responsible community journalism. Ngayong niyo pa nga mo ti uspusto nga istorya, mabalin mat nga, engineer sir, dan samot ti problema, kastoy. Yan. Ganun. Hindi yung gamom na inom ka pa iti danom sakbay ka nga ag-post. Tapno medyo lumamiis basit iti bogbagi. Yan. Agsubli. Hindi pag-istoryahan tayo kakabsat niya. Nga ibagbagak idi nga when emotion is high, intelligence is low. Yan. Kaya pag mainit ang ulo, wag mo na mag-post kasi yung common sense natin medyo na diyan, medyo hindi na siya tulog na ang ating common sense pag mainit ang ating ulo. O kung masaya tayo, parehas din lang. When emotions are high, intelligence is low. Yeah, laging na na yan. At sa mga listeners natin sa radio, 9.7 FM, ang galing naman kay 3393. Hello. Yan. Hello. Yeah. Hello. Hi. Hi. And long time notice, Sir Jung. And Sir Paeng. Okay. Nag-iba ka na pala ng oras. Please, 2025 year to you and your co-host from Rin. Kumusta na ho kayo? Ayan, blessed day. Madam Rin. Ay hanggang ngayon po ba ay single pa rin po ba? Ayan. Thank you for listening. Meron lang siyang text dito, ating Joe. Blessed day to both of you. Best advice kayo, sir. Both parties ay may kasalanan. Yung babaeng nagtitinda ng sampagita, same with the security guard, pero hindi naman basta tanggalan ng yung security ng work dahil hindi naman krimen ang nagawa niya. Give him a second chance para sa kanyang pamilya. From Rem. Yan, tama yun. Yan ang sinasabi natin. Okay? Tayo siguro nga tatao dito yung medyo kasi ti pa nagpanpanunod na, ti mangirugihan niya. Tiga kasi nga culture mat, iti social media, na huwag tayong basta-basta ng kakanso. Parang yung lang din. 2 months ago, 1 month ago, yung Maris Racal and yung kasama na Jack. Whoever that guy is. Yeah. Parang personal na pero give them a chance to rectify their mistake. Ayun. Medyo may naagrabyado ngang tao, pero yun nga sabi natin, give them a chance. Okay? And then kung Buddhist ka, bayaan mo na yung karma na magtrabaho para maturuan ng leksyon. At kung ikaw naman ay Kristiyano, pasadyos mo na lang. Doon. At yan sabi naman ang ating viewers dito sa Zell Radio, Watching Entertainment Live ni Kagawad, Your Honor. Kagawad. Sir Andro Paulino, our incoming Kunsi. Ato Counselor of Mankayan. Shout out sa'yo. Kumusta iti pa nag-rekrikos ti Kagawad? Yan. Nakadalawang podcast na yata kami ni Ading Joe with the Apo with Apo incoming Kunsi. Isendan nakti kopya dyan ay pinartuat mo nga ordinansa. Barangay Ginawang nga pagbalbalayan na ako. Gaki. Unaday sa istorya. May isang pamipintasan nga barangay tayo. Iti Mankayan. Headed by our punong barangay, si Honorable nakalimutan ko na. Yan, good morning, Kap. Kapitan. Yan. Alam mo na yun.
May kaminto makikape. Ala, ken iti sabaling nga bangir. Thank you so much for listening kay Sir Jomar Bulusan. Sir Jomar. And watch now po Busing. Aba. Ayan. Good morning sa'yo. Thank you for sharing and thank you for listening. Kaya kasama tayo iti nakaraging Deputy Chief of Police iti Atok. Municipal Police Station. Kumusta kayo dito Police Captain Abibiko? Yeah. Kumusta ti pa push up yun dito Sir Deputy? And kumusta mo dito ni idadauluan na kita ni nataraking Chief of Police, Police Captain Arnel Abiliera. Yan. And ni Ma'am Charlene is viewing, listening. Thank you so much. Good morning, Ma'am Charlene. Yan, pag-uusapan natin yung maraming mga incomings tayong kakilala eh. Yan. Baka baka Ayan, open naman po ang aming line, mga incomings. 0946-4545-838. Yan. And yung number din ng ating Joe, no? Yeah. It's naka-public data. Ayan, public yan. Ay, ako pa yata ang hindi ang barangay captain ba ng barangay Ginawang is si Apo Bandaw. Yeah. Honorable Bandaw. Ayan. Good morning sa inyo. Nataraki, Kapitan Mangida Daulo, ama iti barangay. Yan, napag-uusapin natin yung mga incoming, yan. Kanina lang, nabasa natin sa isang pahayagan, sa isang online newspaper. Wala na yatang bumibili ng newspaper na yung hard copy ngayon ating Joe, Lahat na lang online, Pati si Apo El Maestro, online na siya nagbabasa ng newspaper. Yeah. Ayan. Anyway, may magandang balita. Ang Apayao, Apayao. Probinsya ng Apayao ay dineklara ng COMELEC na green area para sa eleksyon sa Mayo 2025. Ano daw yung green? Green-minded. Hindi. Green. Yan. Green is a safe area para sa election 2025. So, ayan. Congratulations sa ating probinsya ng Apayao. Green, ibig sabihin is generally peaceful ang magaganap na eleksyon sa probinsya ng Apayao. Ayan. Bakit anong nangyari kay Benguet? Napakagandang, parating na. Dapat green din yan. Yan, generally peaceful naman. Dito naman sa ating probinsya ng Benguet is talagang masasabi natin ever since naman na tayo'y namulat, talaga namang peaceful, Pag green dyan sa Apayao, green na green dito sa Benguet. Ayan, green na green. Green-minded. Yan sabi ni 3393, still very much single pa rin, sir. Oh, yan. Nako, 25 na. Yan yung sinasabi natin, enjoy single life. Blessed singleness. Ang sabay ko nga malipatan, partner. Na itinag-post man nun nila. Nga naunit pa nagbabawi na. Apay ka na, apay. Pasensya ka na dyan na agmirmirin na dita. Kung na naman nga makapauma, makapasarwati. Ano na ito'y naasawaan. Apay ka no? Kara awir ijay, ano na ito'y anawa ijay, anawa ito'y. Ano ba naman klaseng mother ito? Yan ang yan ang challenge ng pagiging married, Diyan ay inimimas yu iti anya dita nga labing-labing. Then umay to iti chimpo basta ti iba lang. May mga yun ang sinasabi natin minsan na no makabasa tayo pag nakabasa tayo ng ganyang post, ano ba to? Naghahanap ba ng intriga ito para dumami ang likes or dumami ang attention sa kanyang Facebook? Sometimes na natin yan. Pero kung maano pa man, yung kanyang sinasabi is yan yung dapat na yan yung enjoyment ng married life. Yung pagkakaroon ng yung sabi nga nila is minsan ay kamukha ng tatay pero kaugali ng nanay na apan mo anawaan. It's part of it. That's the enjoyment. Yan yung dapat enjoy natin na moment ng ating buhay. I-enjoy natin yung stress, enjoy natin yung sakit ng ulo. Kasi part ng buhay yan.
Okay? So, ayun, mga hindi natin alam ang pinagdadaanan, pero hopefully, ma-realize niya in the coming future, no? Habang nadadagdagan yung kanyang edad. Yan sa amin ng ating viewers, iti sa baling abangir, Obliak Mango. Yan, good morning, sir. Kastamot ka na. Good morning. Sir Guapo. Good morning, good morning. And Ma'am Divina Morales, good morning, everyone. Thank you so much for listening. And Sir Kuya Mohan GC, yan, kumusta ka na, Sir Idol? Nakaraking batch ko rin. Nimbag nagsapa ako, Jesse. And taga Bukod. Yan ni WG Annalyn. Tijamanang ni Terence. Kumusta kayo dito Bukod? Nagyay managwaboy. Yeah. Oh, may nagtatanong bakit wala daw po si Miss Jaden. May supposed to be may naka-schedule na singer tayo ngayon. Ang ginagawa po ng ating programang Boses ni Ading Joe with El Maestro Speaks and Jaden S is sinusubukan nating dalhin dito yung mga up-and-coming talents ng ating probinsya at hopefully ng Cordillera na mga singers natin to show their talent dito sa ating programa. At the same time naman, syempre, nandito yung mainstay natin si Miss Jaden. Ang nangyari is meron tayong naka-schedule na singer sana na ngayon. Napakaganda rin ng boses ating Joe, no? Ayun, kaya lang yung sinasabi natin na dahil nga sa traffic. Ayan, hindi niya naabutan. Pero hopefully next week, mga kaibigan, nandito po, habang nagkukwentuhan po tayo, nakikinig tayo ng mga music na ibinibigay ng ating mga singer. And hopefully, after a year, ay kakanta rin si Ading Joe. At kakantahan kayo. Para madungog tayo mo ti boses, yung malamig na boses ni Ading Joe habang kumakanta siya. Yeah. Yan ko na niya Ma'am Divina Morales, not in a good hand siguro dahil nangibaga ating makapaumah kan makapasarwa. Ayan. Just saying. Not in a good hands. Yeah. Hopefully, yan nga. Everything will be well. Parang mayayos sana kung ano man ang ano. Ayun lang magagawa natin bilang tagapagmasid, Hope for the best for the people or for that person. And yun nga, sinasabi na kung tayo naniniwala sa Diyos, pagdasal natin siya. Parang gano'n. Yeah. And thank you so much for listening ni Lula Corazon Pasuli Mendoza. Maraming salamat sa pakikinig. Paku Kayan Benguet. Sanay na sila sa Lipanto. Pero ang Lipanto is pangalan ng kampanya. Hindi pangalan ng lugar. Walang lugar sa Mantayan na ang pangalan ay Lipanto. Yan po yung pangalan ng malaking kumpanya ng minahan dyan sa Paco. Okay. May dito, may pahabol dito. May nabasa tayong post mula sa meron ng first case ng monkeypox. Yan. Dito sa Baguio. So anong ibig sabihin yan? Magla-lockdown ba? Ay, hindi po. Huwag po kayong maglala, wala pong lockdown. Ayun nga lang ho, ay pinapaalalahanan po natin lahat na of course, practice yung personal hygiene natin, yung dapat na gawin natin to stay healthy para malabanan natin ito. Ang first na kaso ay isang 28 taong gulang na lalaki. Siya po ang unang kaso ng monkeypox dito sa Baguio. At pinaalalahanan ho tayo ng ating mayor, siya po Benjamin Magalong, na mag-ingat po tayo. At ang sabi naman sa news ay parang okay na. Yan. Okay na. Don't worry. Pero huwag kayong magalala. Walang lockdown. Kailangan suruton tayo dagiyay protocols. Yan, tama. Yun lang yung iti health. Tapno haan tayo nga makaptan iti kastoy nga sakit. Mangan kayo tiyan adungan natong. Gusto tayo sa tarason tayo nga animal. Kapaliday ko na nga animal ka. Bagaan na si tao iti animal. Yan. At niyamay, sakbay tayong pumakana. Ayan, yun lang, pinaulit natin. Antabayanan, ang isa na namang serye ng traffic.
Oo. ng mga ng influx ng maraming tao dito sa ating bayan, La Trinidad and sa Baguio. Ayan. At maganda-handa na tayo. And of course, ano pa ba ang pwede nating masabi dito? Mag-ingat tayong lahat. Stay healthy. Okay. Para maiwasan natin yung monkeypox. Ala, itiaran ka sa Latic Dental Clinic kapapagayam. Open na gitoy iti Monday hanggang Sunday 8 a.m. hanggang 5 p.m. Itala ang ground floor, Shoppers Lane Building, General Luna Road, Baguio City. Masarakan tayo dita. Bueno, madanunan tayo iti doctors dita. Sina Doktora Carissa May Amelaine Aranca and Doktora Cecil L. Salatic iti Aranca Salatic Dental Clinic, General Dentistry and Orthodontics. Makontakda iti cellphone numbers 0917-443-0239 and 0968-357-7585. Alright, partner. Ayan. So, ayan. Wala na naman tayong oras, ano? Ang bilis ng oras. Bilis ng ating kwentuhan. Kaya, siguro, next week, may darating na singer tayo. Of course, baka nandito na si Miss Jada. And yung sinasabi ko sa kanya, yung sa nanonood sa akin kanina sa ating Facebook Live, yung pinapatugtog nating kanta ay galing po sa kanya. The title is Wada Ka Kuma. Check it out in Spotify. Wada Ka Kuma. Ano ba sa Tagalog yun? Sana nandito ka. Ayan. Miss Jaden, sana nandito ka. Wada Ka Kuma. Check it out in Spotify. And of course, ang ating podcast, yung latest episode natin ngayon is with Jaden S. Kwento ng kanyang buhay. Okay? Sundan nyo lang sa ating Spotify ulit. Check nyo lang sa Spotify. Ang Spotify po ay free. Parang YouTube din lang. May mga patalastas lang pero free yan. You can listen sa ating mga local artists doon. Marami po tayong mga local artists doon at yung mga podcasters natin. And of course, laging antabayanan po ang ating programa. Boses ni Ading Joe with El Maestro and Jaden S. every Sunday 10 to 11 a.m. dito lang sa 98.7 Z Radio, the station that cares. Under Peter Wasing Production. Muli, ito na naman po ang inyong El Maestro, Clyde Sakpa, ang inyong maestro sa Himpapawid, nagsasabing mag-ingat po tayo. Good morning po sa ating lahat. Alright. Nagtay mo titi Ading Joe, your one and only Ading Joe, yung magsakpa. Ngalan po ng Wasing Entertainment Production. Temporaryo. Naing kami ang pa. Bye-bye. Your